Puwede ba mag-abogado si Digong kahit may kaso din si Digong, Sir Mark? Ewan ko diyan sa mga 'yan, mamaya tatalakayin din natin natin 'yan, 'no? Alam niyo naman ho sila, mahilig sila sa mga ganyan. Mahilig ho sila dun sa ano, eh, yung akala mo sila yung mga artista sa pelikula, oh. Na itong pinabubulaanan ng mag-amang Duterte. Samantala, nakahanda naman si VP Duterte. Isa pa ho, mga kababayan, kaya yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte at ni, Sal Panelo, nakakasuhan po nila ng libel si Sonny Trillanes, 'no, dating senador. Kaya ho hindi matuloy-tuloy, mga kababayan, maliligwak din ho sila, eh, para mapatunayan nila na paninirang puri lang yung sinasabi ni Trillanes, mga kababayan, eh, kailangan pakita mo, "Oh, eto talaga yung bank account namin, oh. Tingnan mo nga kung may pumasok diyan na 2 bilyon o kung ilang bilyon yung sinasabi mo na para sa pamilya ko." Mabubuksan at mabubuksan ho yan, mga boss. Mas lalo ho silang madidiin. Yung ilang taon, 8 taon, 9 na taon na hinihintay po ni dating Senador Trillanes na mapirmahan, malagdaan upang mapakita upang mapatunayan yung kanyang mga sinasabi laban sa mga Duterte. Naku po, mapipirmahan po ng di oras yun, mga kababayan. Baka po hindi lang Mike ang ibato ng dating Pangulong Duterte. Na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Sa gitna ito ng 3 impeachment complaints na inihain laban sa kanya sa Kamara, kaugnay ng ginagawang investigasyon ng House Good Government and Public Accountability sa paggastos nito ng confidential funds. Yan, 3 ho yan. At yung pangatlo, mga kababayan, ha? Yung pangatlo ho, eh, Katoliko. Ano ho? Katoliko yung pangatlo, mga kababayan. Nandiyan na si Ma'am Brenda Barton, si Just Vincent, at si Ma'am Eva Punsalan, at si Janelle Vanderhurst. Saan kayo galing, ha? Sabay-sabay kayong nagdadatingan. Kanina pa kami dito, ah. Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Oh. Wala naman daw pong na-break na law at walang na-break na illegal po, mga kababayan. Si Sir Ballpoint Man nandiyan na. Sir Ballpoint Man, iiyak ka na. Mga tulog na po yung mga DDSer, eh, ha? Ayan po, isa din po na vlogger na sumusuporta po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Isa din pong vlogger na sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas. Pakisuportahan po yung channel ni Sir Ballpoint Man 2.0. Kung di ako nagkakamali, magdadalawang-daan-libo na ito o lagpas na, sir, no? Pakidamihan pa. O, pakipindot din yung mga like sa kanyang mga video. Madalas ho ako nanonood sa kanya, mga bossing. Pero syempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo ala niya akong atubangon. Inihayag din itong nagkausap sila ng amang si dating Pangulong Duterte at nagpresenta umano itong Ayan na. May pagpepresenta na, mga bossing Chief Amo, sir. Katiting Official TV 2.0. Shoutout sa iyo. At kay Jiro Kansaki. isa sa kanyang mga abogado. He'll be one of the lawyers for all the cases. Ano daw? He will be one of the lawyers for all the cases na madalas niyang sinasabi. Alam niyo ho, mga kababayan, eto kausap ko sila Jordan G, no? Alam niyo naman ho na sila Jordan G, tsaka yung ibang mga editor at yung ibang mga researcher natin, eh sila po yung talagang nasa likod nitong Team MR, etong Mark Ramos channel, mga bossing. Yan po yung masisipag nating mga researcher. Sabi ko, hanapin nyo nga yung mga naipanalo ng dating Pangulong Duterte. No? Kasi siya daw yung siya daw yung tatayo na abogado. So nakita nila dito, ang nasa record, sabi ni Jordan G, ang nasa record ay ginawa siyang OIC ni Cory sa Davao. O tapos sabi naman yung isa, oo, pero bago yan, wala akong nakitang record ng work related niya sa law. So ibig sabihin, sa madaling salita ho, mga kababayan, laway-laway lang din ang ipanlalaban nito. No? Wala ding
wala pa din yatang naipanalo ang dating Pangulong Duterte. Oh, he will be one of the lawyers for all the cases na madalas niyang sinasabi. He's preparing his document ngayon sa Integrated Bar of the Philippines. Aba, yan na ang mga Duterte. Pero ho, mga kababayan, ako ho kung vice-presidente ako, naku, ilang beses na ako naging vice-presidente. Kung ako naging vice-presidente, oh, hindi ko ho paaabutin ng ganyan. Ano po, sisiguraduhin ko na ang mamamayang Pilipino ay 100% na may tiwala sa akin. Doon pa lang po sa mga investigasyon, mga kababayan. Doon pa lang po sa Senate, sa Congress, pati po yung mga hinahanap sa akin o tinatanong sa akin na bakit 2 billion daw yung aking hinihinging pondo. Ipapaliwanag ko lahat yan upang sa ganun, kayo po ay makontento, no? Doon sa malalaman nyo kung saan ko gagamitin yung pondo. Hindi ko na kayo bibigyan ng pagkakataon na ipa-impeach nyo pa ako. Dahil nangako ako sa Pilipinas, sa mamamayang Pilipino, na ano po, magiging tapat sa lahat. Oh. Sila, ito, pinapaabot pa ng impeachment. Pwede namang ipaliwanag doon sa Congress. Pwede namang ipaliwanag sa lahat. Pero ang nakikita ko ho dito, mga kababayan, wala din ho. No? Paiikot-ikutin lang din nila yung isasagot nila dito. Bakit ho? Oh, sinubukan na nila sa Congress hindi lumusot. Wala ho, hindi lumusot hanggang sa yung mga OBP, yung mga staff nila doon, ayun, nagsakit-sakitan na ho, mga kababayan. Eto, dating Pangulong Duterte naman ang sasagot. Tapos ano gagawin? Mapipikon. Mapipikon. Di ho ba? Oh. Sa mo yang ginaingon and he's preparing his documents karon sa IDP. Nakahanda na rin anya ang kanyang Kumbaga, sagip tatay. Oh. Tay, sagipin mo ako. No? Tay, ikaw ang may gusto na maging vice-presidente ako o maging presidente ako. Pero mga kababayan, doon yata sa, kung hindi ako nagkakamali, yung pagbibigay nila ng ayuda doon sa Davao ho. Parang may narinig ako doon na sinasabi nila, sa pangatlong bisita namin dito. sa pangatlong ano daw ho, bisita daw ho, mga kababayan, presidente na si Inday Sara Duterte. Ilang beses na, pangalawang bisita kasi pangalawang taon, no? From 2022, 23, 24. So ibig sabihin 25 ang presidente na natin si Inday Sara Duterte. Aba, parang ang hirap pong paniwalaan ho nun. Ano? Dahil ang mas kapani-paniwala ho, mga kababayan, ito, sandamakmak po yung nagkakaso, sandamakmak po yung nagrereklamo at gustong ma-impeach ang ating vice-presidente. Yun ang mas makatotohanan. legal team sa mga reklamo. Binatikos naman ito ng Makabayan Bloc lawmakers at tinawag na political theater. Dagdag Yan sinasabi ko tama yung sinasabi ko Yung feeling ho nila, nasa nasa movie. Sabi nga ni Harry Roque, hindi ba kayo nakakapanood nung mga pelikula? Kapag ka sinabing confidential, hindi ipinapakita sa mga sa mga pelikula, hindi pinapaalam sa mga politika, sa pelikula, sa movie daw ho. Eto, parang ganun din ho. This father and daughter legal team up is nothing but a political theater. Ang dapat gawin ni BP Sara ay sagutin ang mga aligasyon. Correct. Simpleng-simple. Hindi niya na dapat pinaabot pa doon sa, eto maghahain kami ng impeachment sa iyo. Ayaw mong sumagot ha. Sabi ni Janelle Van der Hearst, I hardly imagine how can the father save the daughter when the case is plunder. Paano kaya niya mapapasinungalingan ang paglustay or unlawful? Baka nga dawit pa siya dyan no? Baka nga dawit pa siya dyan, mga bossing. Kaya ang nakikita ko, baka may pagkakataon na hindi pwede
yung sinasabi nilang, si dating Pangulong Duterte ang maglo-lawyer. Tapos sasabihin na naman, sinisikil niyo ang aming karapatan. Gano'n na naman ho ang ibabanat niyan. Paawa na naman ho, mga kababayan. Sasabihin, wala, ginigipit na talaga kami nitong gobyerno na ito. Ang nakikita ko ho, hirap na ang gobyerno na pasagutin po sila, 'no? Miski po mamamayang Pilipino nahihirapan na po na malaman kung ano ang katotohanan, kung saan napunta talaga yung sobra-sobrang pondo na yon at sobra-sobrang paggastos doon sa pondo na yun. Imaginin mo, 250,000 isang araw ang paggastos doon sa safe house, mga bossing. Kahit siguro ano, 10 katao, yung itinatago mo do'n sa safe house na yun, hindi uuubos ng 250,000. Labis-labis ho kasi, mga kababayan. Kaya po umaabot sa punto na, inaalam. Kaya po umaabot sa punto na iniimbestigahan. Kaya po umaabot sa punto na binibigyan sila ng due process sa pamamagitan po ng pagtatanong sa kanila. Explain niyo 'to. Puntos nga ho nila 'yan, mga kababayan. Paano nasabing puntos? Oh, kung sakaling masagot nila 'yan at tayo ho bilang mga botante, narinig natin yung kanilang mga kasagutan. Aba, baka tayo pa ho ang magsabi, "Oo nga 'no, pinupulitika ng Quadcom itong mga Duterte." O 'di ho ba? Ang ending baka tayo ho ibalik natin sila. Baka tayo ho bumoto tayo. Sabi ni Hill o Bordo, "Idol Mark, sa Okada kasi ang safe house ni" sa grabe naman, 'no? Tingin ko ho, mga kababayan, miski Okada, malabo ho. Magkano yung ano dun, magkano yung lunch dun na eat all you can, kung di ako nagkakamali 6,000? 'Di ho ba? Oh, nasa gano'n. Kung 10 tao, 60,000. Yung kwarto dun kung ilang ilang kwarto, Diyos ko Lord, hindi pa din naaabot, eh. Kaya mahirap pong ano, mahirap pong, pakawalan na lang gano'n-gano'n, mga bossing. Kasi meron po talagang labis-labis at kahit po sinong eksperto ang magsabi, sobra-sobra 'to. Ako nahihirapan ako isipin kung saan pinaggagastos itong 250,000 na 'to sa safe house, eh. Paano mga ito, dapat sagutin na lang ni VP Sara ang mga aligasyon laban sa kanya. Nasa tanggapan pa ng House Secretary General ang impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte at hindi pa na itatransmit sa Office of the Speaker. Sa Bakit gano'n, mga kababayan? Parang ang bagal-bagal naman. Ano? Hindi pa din umaabot sa House Speaker. Bakit kaya gano'n? Kasi ang tingin ko diyan, mga bossing, saka na. Ano? Mga ano na, mga ano ba ngayon? January, magja-January, February, March, April, May na. Mga bandang May, umpisahan. No? Medyo mauudlot lang ho ng ilang buwan, pero mas 100% sigurado ito. 'Pag May, oh, tatakbo ng isang buwan. Oh, sa Congress. Um, sa Congress, iimbestigahan, aayusin lahat, bla bla bla. Tapos, May, June, aakyat ng Senado ng July. Naku, bago na yung mga senador noon, 'di ba? Yung agam-agam, yung iniisip ng mamamayang Pilipino, naku, kapagka dumating sa Senado 'to, sila Bato de la Rosa, sila Bongo, si Tolentino, sino pa yung mga boboto sa impeachment na hindi matuloy? Yung mga Cayetano, naku, yeah, wala na yung mga yun sa sa July. Pero kapagka ngayon inumpisahan na yan January, February, March, tapos na yan. Nandun pa din sila Bato de la Rosa. So, mag-aantay ng konti, sigurado ako, mga bossing. Mag-aantay ng konti hanggang May. Para kapagka papanik na sa Senado, wala na yung mga boboto
Boboto dahil kakampi namin si Vice Presidente. Boboto kasi kaalyado namin 'yan. Hindi ho dapat gano'n. Dapat ang pagboto ho nila, 'no, kung i-impeach o hindi ay base po sa investigasyon at base po doon sa mga ebidensya, mga kababayan. Dahil sila po ay nanumpa sa watawat ng Pilipinas. Sila po ay nanumpa sa lahat ng Pilipino, mga kababayan, na magiging patas sila. Ano, hindi po sila nanumpa kay Inday Sara Duterte. Bise, ako ay nanunumpa na hindi ka mai-impeach. Oh, di ba? Sabi ni Nestor Ambrosio, problema ay they are contemplating the reaction of the people at mayabang na INC pretending they have political power. Sabi ni Nestor Ambrosio. Tuloy. January 13, 2025 naman, nakatakda ang balik sesyon ng Kamara. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikita ko diyan, January 13 balik babalik yung sesyon. Tapos sasabihin, kumbaga iisang tabi lang po ng mga congressman 'yan, sa gilid lang. Tapos aarte sila aarte sila, ano pangalan nun? Sila Franz Castro, 'no? Ang tagal-tagal naman ganyan, pero knowing alam na din nila siguro. Alam na din nila 'no, na male-late lang ng konti para sigurado, dun sa sa Senado. Uy, kinakabahan si Rolly Jun tuloy, 'no? Rolly Jun, nage-gets mo yung sinasabi ko? Hinihintay lang matanggal si Bato, hinihintay lang mawala si Bungo, hinihintay lang mawala sila Tolentino, para kapag dating sa Senado, wala na, 'no? Nakabase na yung boto doon sa investigasyon at doon sa, ebidensya. Sabi nga ni Kim Soren Soto, weak leader si Sara dahil bakit daw, kailangan pa daw ng tatay